Guys, for today's video, hindi ko alam kung logical ba tong nakita kong advertisement ni One Hand. Pero come to think of it kasi, ewan ko. So, magre-react tayo dito sa commercial ni One Hand na nakita ko. Which is, medyo ganun sa akin, pumitik sa akin na tama ba yung sinasabi niya na itapon niya yung credit card niya at umutang na lang sa One Hand. Yan ang pag-usapan natin today. So, kung gusto niyo malaman kung anong take ko dito, well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge at ginawa ko na ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, disclaimer lang po, medyo hindi maganda po yung pakiramdam ko. Kaya medyo, kung maririnig nyo yung boses ko, medyo ngongo ako ngayon. Pero sana po you stay and watch the video. Okay guys, so tingnan natin muna tong commercial ni One Hand na nakita ko at buti na lang na i-record ko. Kailangan ko nang itapon itong mga credit cards ko. Sa ating dalawa lang ha, kung wala ka ng budget, sagot ka ni One Hand. Kasi si One Hand, legit. Kasi SEC registered at malaki ang pwede kong mahiram. Pwede kang humiram ng up to 25,000 pesos. Ang daily interest ay 0.49% lang. Pwede pa nga magbayad ng installments. Sobrang dali! I-click lang ang link sa baba para makapag-apply. Walang interview at isang valid ID lang ang kailangan. Walang kahit anong fee kung di mo gagamitin ng pera. Okay, so sabi niya, tapon mo na tong credit card na to. In the first place, bakit mo itatapon yung card? Bakit? Hindi ko makita yung reason kung bakit niya itatapon yung card para manghiram kay One Hand. So, ang credit card interest ay may ceiling. So, ang nagsiset ng ceiling ng interest ng credit cards ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, currently, ang ceiling ng interest for credit cards ay 36% per annum or 3% per month. Actually, bumaba na nga yan eh. Dati, 3.5%. Tapos, nagkaroon ng pandemic, naging 2%. Tapos, nung nakalis na tayo sa pandemic, naging 3% na. So, kung i-compare mo sa interest pa lang, si One Hand versus sa mga credit card, ay malayong malayo. 0.49% ang sinasabi niya per day. That's around 15% per month o 180 to 182% per annum. Kung credit card, 3% per month or 36% per annum. Kung kukunin natin daily, so divide natin 3% ng 30 days, lumalabas na 0.1% per day lang. Malayong malayo sa 0.49% na charge ni One Hand. Hindi ko naman sinasabi na hindi legit si One Hand. Pero yung argument lang na itatapon mo yung credit card mo para makapanghiram ka sa One Hand, parang hindi magandang logic. Kasi once you have a credit card, napakagandang financial tool niyan to help build your credit score and manage your finances. Ang pwede na lang mangyari, kaya itatapon niya yung mga credit card niya, is close na yung mga card niya. Kung close na yung mga card niya, ano yung reason ng closure? Na-default ba siya sa payment? Kung na-default siya sa payment, di lalong hindi siya makakahiram sa One Hand. Diba? Kasi konektado yan. Yung mga credit card companies, nagre-report yan sa ating mga credit bureaus. Si One Hand naman, kumo-connect din yan sa mga credit bureaus natin para tingnan ang mga credit score natin. Thus, kapag meron kang mga palya or mga na-default na loan sa mga credit card, di hindi ka rin nila bibigyan. So, hindi ko maisip yung logic na tinapon niya yung card. Pinaka best scenario siguro doon is clinose niya yung card, binayaran niya in full, kaya niya itatapon yung card. Pero binayaran mo in full, ipina-close mo para manghiram ka sa One Hand, hindi pa rin nagsisink in sa akin yung logic kung bakit mo ipagpapalit yung credit card na isa sa pinakamagandang financial tool versus kay One Hand. So, ang credit card ay revolving credit yan. Once na magbayad ka, pwede mo nang gamitin kaagad yung binayad mo kapag nag-reflect yung payment mo. You can also charge your purchases straight or installment versus kay One Hand na hindi siya revolving. Hihintayin mo muna na matapos yung loan mo, tapos kung natapos mo na yung loan mo, doon ka lang makakapag-loan ulit. At the same time, cash mo nga siya makukuha. Pero, there's no option for you to charge your purchase straight or installment. Sa mga credit card naman, kung kailangan mo ng cash, you can access the credit to cash facilities para ma-convert ang inyong credit limit na maging cash. Actually, kahit yung mga credit to cash facilities, mas mababa pa ang interest na pinapataw sa inyo. They could go as low as 0.69% per month. So, yan yung na-experience ko before with my BPI credit to cash. So, 0.69% per month. Compare mo yan sa 15% per month ni One Hand. Diba? So, walang logic.
na itatapon mo talaga ang credit card mo for one hand. Another thing is, credit cards are run and managed by banks. Whereas, si One Hand ay isang lending institution or lending company. So, hindi ba mas okay na magkaroon ka ng records and relationship with the banks versus sa lending institution? Tama naman na magkaroon ka ng relationship with lending institution, wala nang masama doon. Pero, you're going to ditch your relationship with the banks for lending institution? I really don't see na mag-a-appeal yung advertisement na yan sa mga credit card holders. Kasi I think anyone na credit card holders are enjoying the benefit na binibigay ng mga card. Diyos ko naman, sa installment pa lang, sa mga big purchase item pa lang, you can do installment. And the credit line na ibinibigay ng mga cards, mas mataas kesa sa credit limit na pwedeng ibigay sa'yo ni One Hand. So, for me lang, gusto ko lang malinawan yung mga tao na baka iniisip, because of that commercial, mas maganda ang online lending app na One Hand versus sa mga credit card. Still, I think and I believe na mas maganda pa rin if you have a credit card versus sa access kay One Hand or sa mga online lending app. Makaka-make sure ka pa na nagpa-follow ng fair collection practice ang mga bank kasi they are really subject sa mga rules and regulation ni BSP and SEC. What I know is the banks are really monitoring pati yung performance ng mga collection agencies nila na hindi nagkakaroon ng mga unfair collection practice tulad ng pagmumura, yung pananakot, yan. So, experience ko before with my credit card nung medyo nalugmok ako sa pagkakautang, kahit may tumatawag sa aking collection, hindi naman galit, hindi naman nananakot, walang ganun. So, parang iti-take na, reminder po, kailangan nyo na po magbayad, kailan po kayo magbabayad, ano po yung reason ng pagka-delay. Basically, parang ganun lang naman. And medyo makulit din, ganun din kung gaano kakulit. Pero based on my experience, walang unfair collection practice. But, that's my experience. So, posible, siguro may na-experience kayong ganyan na may unfair collection practice with a credit card. Or maybe, magkaiba tayo ng experience. So, hindi naman po masama umutang kay One Hand. As I said before sa mga previous video ko na kung mag-online lending app na lang din po talaga kayo, doon na lang po kayo sa mga kahit papano alam nating legit. Tulad ni One Hand, ni Mabilis Cash, ni Atome. So, alam po natin na kilala po sila. They even partner with other companies like Maya, partnering with One Hand. Yan. With that kind of partnership and laki ng kumpanya, alam po natin na hindi sila yung mga fly-by-night na online lending app and mapagkakatiwalaan po natin sila. Hindi lang po ako okay dun sa thought na you are ditching your credit card for an online lending app. For our question of the day, so sa mga credit card holder na po dyan na nanonood, umuutang din po ba kayo sa mga online lending apps tulad nila One Hand, Mabilis Cash? And what's the reason po kung bakit umuutang tayo sa kanila? Kung meron naman po tayong credit card na. Yan, let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Anika Gwen Clarino. Sabi po niya, hello Sir Pat, silent, watching from Bicol. Yan, God bless. At Anika Gwen Clarino, shoutout po sa inyo, God bless din po. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta niyo sa mga videos ko. Na-appreciate ko po yan. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!